Dalawang low pressure area ang binabantayan ngayon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PA. Posibleng bagyong Francisco mabubuo na sa mga susunod na araw. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Huwebes, June 18, 2026 na po tayo. Narito na ating ulat panahon. Patuloy nating binabantayan ang dalawang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR na maaring makaapekto sa lagay ng panahon sa bansa sa mga susunod na araw. Bagamat wala pa tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, tumataas na ang posibilidad ng pagkakaroon ng panibagong tropical cyclone habang unti-unting umiinit ang aktibidad sa kanlurang Pasipiko ngayong buwan ng Hunyo. Unahin natin ang Invest 92W na patuloy na lumalakas. Ang nasabing low pressure area ay kasalukuyang nasa silangan ng Guam at patuloy na nagpapakita ng organisadong sirkulasyon. Sa kasalukuyan, nasa katamtaman na ang posibilidad na ito'y maging isang ganap na tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Batay sa mga forecast model, inaasahang kikilos ito sa direksyong kanlurang hilagang kanluran o west-northwest habang nasa bukas na karagatan ng kanlurang Pasipiko. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, posible itong unti-unting lumakas habang nakakaranas ng mainit na temperatura ng dagat at favorable na kondisyon ng atmosphere. Alamin natin ang posibleng galaw nitong 92W kung magpapatuloy ang kasalukuyang forecast sa mga susunod na 24 oras. Mananatili muna ito sa silangan ng Guam. Sa weekend, maaari na itong maging isang tropical depression at pagdating ng unang bahagi ng susunod na linggo, maaari na itong umabot sa tropical storm category. Habang lumalakas, inaasahang magsisimula itong lumiko pahilagang kanluran. Sa kalagitnaan ng susunod na linggo, posible itong mag-recurve o tuluyang lumihis papuntang timog ng Japan. Sa ngayon, mababa hanggang katamtaman pa rin ang tsansa nitong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR at kahit sakaling makapasok ito sa ating PAR, hindi pa nakikita ng forecast model ang direktang pagtama nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang posibleng epekto nito sa ating bansa, bagamat malayo pa ang lokasyon nito, nangangahulugan na wala itong epekto sa ating bansa. Isa sa pangunahing binabantayan ng mga meteorologists ay ang posibilidad na mapalakas nito ang hanging habagat. Kapag lumakas ang habagat, karaniwang nakakaranas ng mas madalas na pag-ulan sa kanlurang Luzon, pag-ulan ng bahagi ng Visayas, pagtaas ng alon sa mga baybaying kanluranin, at bigla ang pagbaha sa mga mabababang lugar. Sa madaling salita mga kababayan, kahit hindi direktang tumama ang bagyo, maaari pa rin itong maapektuhan ang bansa sa pamagitan ng pagpapalakas ng southwest monsoon o hanging habagat. Kung sakaling maging tropical storm at makapasok na sa ating PAR o PAR, tatawagin naman itong bagyong Francisco, ang ikalawang bagyo ngayong buwan ng Hunyo at ika-6 na bagyo naman ngayong taong 2026. Samantala, ang magiging international name nito ay tatawagin namang Mekhala. Mga kababayan, may panibago na namang nabuong low pressure area ang Invest 93W. Bukod sa Invest 92W, isa pang bagong low pressure area ang nabuo ngayong araw. Ito ang Invest 93W na kasalukuyang nasa bahagi ng Marshall Island. Sa ngayon ay mababa pa ang posibilidad nitong maging bagyo. Hindi pa rin malinaw ang magiging galaw nito sa mga susunod na araw dahil nasa maagang yugto pa lamang ito ng pagbuo. Posibleng manatili itong mahina at mawala na lamang sa karagatan. Ngunit maaari ring unti-unti itong lalakas depende sa magiging kondisyon ng kapaligiran nito. Ito ang dahilan kung bakit patuloy itong minomonitor ng mga international weather agencies. Mga kababayan, batay sa pinakahuling tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, sa pagitan ng June 15 hanggang June 21, kung matatandaan ninyo sa ating mga ulat, ay inaasahang may mabubuong tropical cyclone-like vortex sa hilagang silangang bahagi ng monitoring domain. Ito ang sistemang malamang na naugnay sa Invest 92W. Sa pagitan ng June 22 hanggang June 28, may isa pang potensyal na sama ng panahon na maaring mabuo naman sa silangang bahagi ng monitoring domain. Dahil dito, itinuturing ng Pag-asa na likely o posible ang tropical cyclone threat sa loob ng susunod na 2 linggo.
Gayunpaman, mahalagang tandaan na malayo pa ang forecast period ka, posible pa rin magkaroon ng malalaking pagbabago sa mga susunod na araw. Samantala, wala namang direktang sama ng panahon na nakakaapekto sa bansa sa kasalukuyan. Ang umiiral na weather system ngayon ay ang easterlies o mainit na hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Dahil dito inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na mayroong panakanakang pag-ulan at mga thunderstorm lalo na sa bandang hapon at gabi. Partikular na maapektuhan ng easterlies ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas naman ng mga localized thunderstorm. Patuloy pa rin mararamdaman ang maalinsangang panahon sa maraming bahagi ng bansa. Naitala sa Metro Manila ang pinakamababang temperatura 24.8 degrees Celsius at ang pinakamataas naman ay 35.2 degrees Celsius. Kaya huwag kalimutang uminom ng maraming tubig at iwasan ang magtagal sa pagkabilad sa araw, lalo na sa tanghali hanggang sa hapon. Para naman sa lagay ng karagatan sa Luzon at Visayas, mahina hanggang katamtaman ng hangin na may alon mula 0.6 hanggang 1.2 metro ang taas. Sa lugar naman ng Mindanao, mahina hanggang katamtamang hangin mula silangan hanggang hilagang silangan na may alon mula 0.6 hanggang 1.2 metro ang taas. Sa kabuuan mga kababayan, ligtas pa rin ang karamihan ng mga maliliit na sasakyang pandagat, ngunit ugaliing mag-monitor ng mga thunderstorm bago pumalaot sa inyong lugar. At yan po ating update sa ating panahon. Nadako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Mga kababayan, tulad ng lagay ng panahon na maaring magbago anumang oras, may mga pagkakataon din sa ating buhay na bigla tayong nahaharap sa mga pagsubok at hindi inaasahang pangyayari. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Awit 46 verse 1 na meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Siya ang ating kanlungan kapag tayo ay natatakot at kalakasan kapag tayo ay nanghihina. Ano man ang bagyo ng buhay na ating pagdaraanan, maaari tayong magtiwala na ang Panginoon ay kasama natin at hindi niya tayo pababayaan kailanman. Maraming salamat mga kababayan sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Salamat sa inyong patuloy na suporta. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito at nakatulong, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating araw-araw na panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.